Kaya ang malaking anti-Islam na kaganapan na pinangunahan ni Jake Lang na nagdala ng daan-daang mga bikers sa Dearborn, Michigan ay nangyari na. At masasabi ko naging dramatiko ito. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang ang footage na ito bilang panimula. Talagang matindi ang tanawin yan. Isang matindi at tensyonadong tanawin. Isang matindi, tensyonadong tanawin. Ngayon, hindi ko talaga alam kung ito ay mula sa Dearborn, Michigan. Pero ipinost ito bilang parang halimbawa ng kung ano ang nangyayari. At nakakasuklam ang musikang yan at hindi ko ito gusto. Pero medyo naging magulo, masasabi mo, sa event na ito. At muli, ang layunin ng event na ito ay labanan ang Islamisasyon. Pinaunahan ito ng kontrobersyal na si Jake Lang. Sinasabi kong controversial siya dahil hindi talaga ako sang-ayon sa paraan niya ng paggawa ng mga bagay at sa mga controversial niyang hakbang. Parang siya yung tipo ng tao na gustong gumawa ng mga bagay na magdudulot ng ingay at kaguluhan. Pero ang sinusubukan niyang patunayan ay hindi mo basta-basta pwedeng sakupin ng Islam ang isang lungsod at hindi babalik ang mga Kristiyano para ipagtanggol ito. Hindi babalik ang mga makabansang Amerikano para ipagtanggol ito. At sa tingin ko, napatunayan niya yon. Ibig kong sabihin, pag-usapan na lang natin ang mga detalye ng nangyari. Kaya dito makikita mo na may daan-daang tao sa kontraprotesta na ito. At hindi naman sila gumagawa ng anumang particular na marahas. Sumisigaw lang sila ng USA, USA, gaya ng ginagawa ng mga makabayan. Ngayon, hindi ko rin ipagkukunwari na nanatiling mabait at pinakabanal na Kristiyanong pagtitipon ang kaganapang ito. Hindi, medyo naging magulo at magaspang ang mga pangyayari. Pero muli, ang layunin nito ay ipaalala sa mga Islamistang hindi nila basta-basta pwedeng agawin ang kontrol. Ibig ko sabihin, ganito kasi, teka pupunta tayo sa video na ito maya-maya. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Para sa mga hindi pamilyar sa nangyaring pagsakop sa Dearborn, Michigan, tingnan niyo muna ito, okay? Maligayang pagdating sa taunang March for Justice ng Dearborn. Ang marcha na ito ay ginugunita ang matatag na paninindigan ni Imam Hussein alaihissalam para sa katarungan. By the way, ito ang alkalde ng Dearborn, Michigan. Okay, isang alkalde ng isang Amerikanong lungsod na nagpo-post sa Arabic at pinag-uusapan ng marcha na ito, tama? Sa paninindigan na ipinaglaban niya, mahigit 1400 taon nang nakalipas na tumatayo laban sa pang-api. At ito ay isang paninindigan na ating inuulit araw-araw, taon-taon. Sa marcha para sa katarungan na ipinagmamalaki naming idaos dito sa lungsod ng Dearborn. Ako si Alba Binderbon. Hindi ko alam, pero kung tatanungin mo ako, at kung tatanungin mo ako kung nangyayari ito sa isang Amerikanong lungsod, sasabihin ko, parang imposibleng mangyari ito. Imposibleng mangyari ito sa Amerika. Parang imposibleng may Amerikanong alkalde na literal na nagsusulat ng mga post niya sa Arab. Parang sa Arabic talaga, hindi talaga posible. At ito, imposibleng normal at masaya lang ito. Talagang nakakagulat para sa akin. Palagi ako namamangha tuwing pinag-uusapan natin ang Dearborn, Michigan. Kung gaano ito kakaiba na ito ay isang totoong nangyayari sa Amerika. Ulitin ko, tandaan ninyo, ang konteksto nito ay ang malaking protesta na rerepasuhin natin mamaya. Pero gusto ko lang bigyan ng idea kung ano ang pinag-uusapan natin tungkol sa Dearborn, Michigan. Kasi madalas ninyo itong naririnig. Sa Facebook page, kung pupunta tayo sa post at mag-scroll pababa at pindutin ang See More, makikita ninyo na ang buong post ay nasa Arabic pagkatapos ng Ingles, na talagang nakakatuwa dahil nasa Amerika tayo. Dapat Ingles na nito. Kung titingnan pa natin ang iba pa niyang mga post, makikita ninyo ulit, Arabic na naman. Ibig kong sabihin, maisip mo lang kaya kung ang mga Hudyo ay napopost, halimbawa, isang Jewish mayor. Hindi naman yun nangyayari ngayon. Pero kung ang isang Jewish mayor ay magpopost sa Hebrew, parang magwawala talaga ang mga tao. Hindi ko sinasabing pareho lang yon. Hindi naman tulad ng mga Hudyo na talagang hindi sinusubukang sakupin ng Amerika. Sinusubukan lang nilang mag-ambag at maging bahagi nito. Pero bahala na. Nagpo-post siya, isinasalin niya sa Arabic o para sa kanya, malamang, Farsi. yun ang kanyang katutubong wika. Pero kahit ano pa man, nakakagulat makita na ang isang alkalde ng isang lungsod sa Amerika, sa Michigan, ay nagpo-post lahat sa Arabic. At hindi naman siya nagpo-post sa Arabic, lagi rin niya nilalagyan ng Muslim subtitles ang kanyang mga post. Para kahit sino na makita mo dun sa ibaba, para kahit sinong Muslim ay. Ibig ko sabihin, parang nakakabaliw talaga. At syempre, sinusuyo niya ang mga botanteng Muslim. Pero gaya ng sinabi natin, pag-uusapan natin ang tungkol sa event. Kaya ito ang klase ng mga video na kumalat na talagang magpapanik sa mga tao tungkol sa nangyari. Sa lahat ng biker clubs at lahat ng presidente ng motorcycle club. Para ito sa lahat ng bikers dyan, kailangan namin kayong sumama sa amin sa aming krusada sa Dearborn, Michigan. Gusto ni White Rabbit na marinig ang ugong ng mga motor sa Dearborn, Michigan sa Agosto 18, alas 6 ng gabi para suportahan ako at si Jake Lang kasama si Pastor Lorenzo. Ibig kong sabihin, yung katotohanan ng tinatawag nila itong krusada ay nagbibigay ng kaunting idea kung bakit medyo kinakabahan ng mga tao tungkol sa event na ito. Ngayon mga Crusader, kailangan nating bumaba sa Dearborn, Michigan para ipagtanggol si Jake Lang at ang iba pang mga Crusader habang ipinapakita natin sa Islam na hindi ninyo makukuha ang aming bansa sa dahas. Mag-ani na yon dahil hinog na ang ani, sabi ng Panginoon. Tama yon. Si White Rabbit ay nananawagan sa lahat ng bikers at lahat ng presidente ng motorcycle club. Sige, ibig kong sabihin, sa tingin ko ay malinaw at nakakatakot talaga, 'di ba? Kaya tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Jake Lang sa event na ito.
Lahat ng Muslim sa Dearborn, Michigan, halina at magpabinyag gayon at maligtas mula sa satanikong pedopilyang relihiyon ni Muhammad. Nais ni Hesu Kristo na ibalik kayo sa kanyang piling at bigyan kayo ng biyayang hindi ninyo kayang kitain. Magpabinyag na kayo ngayon, mga kapatid, sa Henry Ford Library alas 6 ng gabi. Maghahanda kami ng isang malaking handaan ng litson baboy at seremonya ng binyag para sa inyo at sasamba tayo sa hari ng Dearborn mismo, si Hesu Kristo ng Nazareth. Pagpalain ng Diyos ang Amerika, hindi libre ang kalayaan. Tumindig kayo, mga Crusader. Sige, kita mo, ito ang dahilan kung bakit ayoko sa taong to. Dahil puro clickbait lang yan, di ba? Parang tinatawag pa ang mga Islamista para magpabinyag sa isang pig festival. Grabe naman, para sa awa ng Diyos. Para sa awa ng Diyos. At tinatawag pa nila ang sarili nilang mga Crusader. At tinatawag din ng iba na mga Crusader. Paalala lang, sobrang mararahas ang mga Crusader noon. Sino ba talaga ang mga Crusader, di ba? Basahin natin ito. Ang mga Crusader ay mga sundalo at kabalyerong Kristiyano mula sa kanlurang Europa na lumaban sa sunod-sunod na kampanyang militar na kilala bilang mga krusada mula noon hanggang 2,941. Nagsusuot sila ng krus sa kanilang mga damit bilang simbolo ng kanilang pananampalataya at naglakbay sila papuntang gitnang silangan para kunin ang kontrol sa Jerusalem at sa banal na lupain mula sa mga pinunong Islamiko. Sige. Sa totoo lang, lumalaban sila para sa kanilang paniniwala sa relihiyon, pero masasabi rin na sila ay medyo mapanganib at nakakatakot. At kapag nakikita mo ang ganitong klase ng nilalaman at yung mga ganung bagay, tapos makikita mo kung ano ang nangyayari, parang maiintindihan mo kung bakit hindi masyadong masaya ang mga tao tungkol dito. Sige, may isang lalaki na nakakumpletong tactical gear ang naaresto sa protesta sa Dearborn, Michigan matapos itutok ang kanyang rifle. Pinalibutan siya ng mga pulis. Sandali lang, natatakpan ang mukha niya ng burdeng scarf, nakaka-mauve vest siya at kumpleto ang gamit. Tapos kinuha agad ang baril mula sa kamay niya, nilagyan siya ng posas ng madiin at isinakay sa likod ng police car habang pinapanood ng mga tao. At ngayon, ang mga nagpoprotesta at mga kontraprotesta ay naghaharap na sa matinding tensyon sa labas ng library. Isang maling galaw pa at pwedeng maging madugo ang sitwasyon. By the way, si Mario Nafal ay isang tao na dapat ninyong pag-ingatan. Hindi malinaw ang kanyang mga pinagkukunan. Pero yan, marami talagang video ng lalaking ito na inaaresto at maraming tao ang nataranta tungkol dito. Ulitin ko, sa tingin ko, kung tutukan mo ng baril ang isang tao, oo, dapat kang arestuhin sa isang protesta. Parang seryoso ka ba? Delikado yon at problema talaga yon. At hindi ko naman gusto sabihin, Diyos ko, tingnan mo kung gaano sila ka-racist. At ulit, yung mga tao sa likod na sumisigaw ng USA ay hindi naman edukado. Hulaan mo kung sino ang pinatay ng natural na abogado. USA! Hindi talaga maganda ang tingnan na maging marahas na grupo ng mga tao. At muli, ang mga riot police na nakakumpletong gamit, helmet, kalasag, baton, ay biglang lumabas at sumugod diretso sa mga nagmamarch sa laban sa Islam sa labas ng Henry Ford Library sa Dearborn. Bakit? Dahil sa isang planadong anti-Islam protest na naging tensyonado? Tulad ng inaasahan mo, ang mga taong ito na pumunta para labanan ng umano'y pagsakop ng Islam sa Dearborn ay galit at naudyok. At si Jake ay hindi naman talaga nakakatulong doon, masasabi ko. Kaya nagiging marahas na ang sitwasyon at hindi yon maganda. Ibig kong sabihin, hindi naman talaga ako nagulat dahil walang makakapanood ng video na ito or ng video na ito at iisipin sa sarili nila na ito ay dapat isang mapayapa, maganda at kahangahangang event para lang ipaglaban ang mga Kristiyanong halaga. Hindi. Isa talaga itong sinadyang mapanusol na event. Muli, isa ako sa mga pangunahing tao na magsasabi sa'yo na hindi ako masaya sa nangyayari sa Dearborn, Michigan. Pero hindi ako kumbinsido na ito ang tamang tugon. Hindi lang talaga. Maaaring ganun nga. Bukas ako makumbinsi sa mga komento, sabihin mo lang. Pero ganitong mga bagay ang nadudulot ng pananakot at takot. Mulay, baka ito lang talaga ang paraan para harapin ang isang seryosong banta. Bukas ako. Kumbinsihin mo ako sa mga komento. Gusto kong marinig ang mga opinion mo tungkol dito. Pero sa kabilang banda, parang may kakaiba rito ang papapangalan sa sarili bilang mga krusada na may dalang mga rifle at napakaraming baril ng mga biker para manakot at magdulot ng takot. Parang gawing publicity stunt lang. Hindi talaga ito ang gusto ko. Naniniwala ako sa legal na pagpigil sa mga ganitong bagay at pagsasara ng mga mosque at pagpapatupad ng integrasyon at abupe. Alam mo yon, yung mga ganong bagay. Sa tingin ko ay maganda yon. Hindi ako sigurado kung pabor ako sa isang ganap na krusada. Ibig ko sabihin, tingnan mo ito. Ayon sa sinasabi ng video na ito, parang mga pro-Islamistang nagpoprotesta ang mga ito na gusto ko lang ipaalala sa lahat. Tingnan ninyo, nagsasalita ako tungkol sa buong issue kay Jake lang dahil hindi ko talaga gusto yon. Pero hindi ibig sabihin na okay lang sa akin ang mga taong ito. Sa tingin ko, mga 10 beses na mas kasuklam-suklam ang mga taong ito. At sa totoo lang, naniniwala ako na may isang bagay na dapat igalang sa mga taong handang sabihin na pupunta sila para ipagtanggol ang kanilang relihiyon at hindi sila handang umatras, Amerika. Narito kami para ipagtanggol ito. At ang mga Islamistang ito ay dumarating para sakupin. At tingnan mo sila, nakakatakot sila. Alam niyo naman ang opinion ko tungkol dito. Malinaw na may dala silang pro-Palestinian na bandila. Bakit kailangan yung magdala ng bandila ng Palestine? Pero, parang ito ay Amerika. Parang yung mga pro-Amerikano na grupo, yung mga taong laban sa mga Islamista.
At nakakatakot sila, nakakatakot ang mga taong ito. Parang hindi ako fan ito, nakakatakot ang grupong ito. At sumisigaw sila ng Allah Akbar. Alam mo, habang pinapanood ko itong footage na ito, baka mali ako. Baka mali ako. Baka kailangan mo nga ng isang uri ng krusada bilang tugon. Baka kailangan mo talaga ng matinding tugon dahil kapag libo-libong tao ang sumisigaw ng Allah Akbar sa kalsada, hindi ako natutuwa doon. Sa tingin ko, malaking problema yon. Akbar! Ibig ko sabihin, siguro sinusubukan lang nilang manakot at maghasik ng karahasan at takutin ng lahat. Yan ang ginagawa nila. Kaya bakit hindi ganon din ang dapat na maging tugon? Medyo naguguluhan ako tungkol dito dahil sa huli gusto kong maging mas mabuting panig. Pero kapag kasamaan ang kaharap mo, paano mo ba dapat ito harapin? Hindi ko alam, siguro kailangan din ng kaunting kasamaan. Hindi naman sa ganon, hindi ako sigurado. Ibig ko sabihin, tingnan mo ang mga protesta na ito. Kaya parang kaguluhan talaga ito. Ibig ko sabihin, literal na kaguluhan. Heto si Jake lang. Parang sobrang kabaliwan na talaga. Nangyari ito dahil inaresto nilang isang pro-Islam na nagpoprotesta na may dalang baril. Grabe yon, sandali lang. Yung video ba na napanood natin ng lalaking yon na inaresto? Hindi, sa tingin ko nasa panig siya ng Amerika. Isang pro-Islam na nagpoprotesta na may dalang baril. Sobrang grabe nun. By the way, halos 55% ng mga residente sa Dearborn, Michigan ay Muslim. Tingnan mo ang content na ito. Oh, mukhang magulo talaga. Sa tingin ko magandang paraan yan para ilarawan ito. At para tapusin, narito si Jake lang at ang kanyang mga saloobin tungkol sa nangyayari. Pakinggan natin ito. Kaya ilapag mo na lang yan o aalisin ka namin. May 1 segundo ka at aalisin ka namin. Anong gusto mong gawin? Ilapag mo yan o aalisin ka, walang mga libro, walang paraphernalia. Yan ang mga patakaran ng konseho. Kaya dumating siya dito sa isang pagpupulong ng konseho. Oy! Tara na. Sa loob ng 3 sunod-sunod na taon, ang pinaka-popular na pangalan para sa mga bagong silang nasanggol sa bansang Inglaterra ay Muhammad. Sabihin mo sa akin na hindi sinasalakay ang mga puting Kristiyano. Paano mo kami kayang pagsinungalingan gamit ang iyong takiya? Isa itong pananakop sa lahat ng aspeto. Ang mga tao natin ay itinataboy mula sa mga trabaho. Itinataboy tayo mula sa mga city council. Ang mayabang na muka ng mga Muslim na gumagamit ng takiya ay kailangang mawala sa mga muka ng mga taong ito. Ang mga taong ito ay nagbabalak na wasakin tayo. Ang mga taong ito ay nagbabalak na paramihin ang kanilang lahi kaysa sa atin. Ang mga Muslim ay hindi pumunta rito para makibagay. Pumunta sila rito para nakawin ang yaman ng ating bayan, para gahasain ang ating mga kababaihan. Paano naman ang 250,000 kababaihan sa Inglaterra na ginahasa ng mga Pakistani Muslim at kaunti lang ang naging parusa sa kanila mula sa woke na demokratikong rehimen? Tingnan mo, sa tingin ko siya ay isang kontrabida pero sumasang-ayon ako sa lahat ng sinasabi niya. Hindi ako sigurado kung sang-ayon ako sa paraan niya ng paggawa ng mga bagay, pero hindi mo maikakaila na may katotohanan sa mga pahayag niya. At baka kailangan mo talaga ng isang tao na may ganitong klaseng mapanulson na ugali para lumaban. Kasi hanggang ngayon, parang wala namang ibang gumagana. Ginagamit ng mga demokratiko ang mga Muslim para ipasok ang sosyalismo sa Amerika. Alam natin yan. Tingnan mo ang mga pangunahing leader ng Muslim ninyo. Lahat sila ay sumasabay sa homoseksualidad, sa trans agenda at sa sosyalismo. Peke kayong mga Muslim. Ginagamit nyo lang ang mga demokratiko, ang mga woke na liberal na tanga, ang mga babae sa New York para makakuha ng kapangyarihan. At kapag nakuha na ng mga Muslim ang kapangyarihan sa bansang ito, sisimulan na nilang itapon ang mga homosexual mula sa mga bubong gaya ng ginagawa nila sa Palestina. Puro kayo reklamo tungkol sa Palestina. Subukan mo maging isang puting Kristiyanong lalaki na nangangaral ng salita ng Diyos sa Palestina. Hulaan mo kung ano ang maaaring mangyari sa'yo. Pareho lang na nangyari sa akin dito sa Dearborn, Michigan. Babatuin ka kapag binanggit mo ang pangalan ni Jesus Cristo sa Palestina, sa Afghanistan, sa Yemen, sa Iraq. Bawal si Jesus Cristo sa mga bansang iyon at maninindigan kami. Nagsimula na ang krusada. Paikli na ng paikli ang oras mo sa bansang ito. Tapos na ang panahon ng pagnanakaw mula sa mga itim na Kristiyanong Amerikano ng Detroit. Tapos na! Tapos na! Mga Muslim, umuwi na kayo bago pa namin kayo pauwiin. Meron kaming mga cruise ship, meron kaming mga eroplano, meron kaming mga tren, at pupunuin namin ang mga ito ng lahat ng Arabo. Kailangan ninyong umuwi, ayaw namin kayo dito. Ibinigay ng ating mga nagtatag ng bansa ang bansa sa kanilang salilahi, mga puting Kristiyano. At isinama nila ang kanilang mga kaibigang itim.
At ngayon, nandito kami para bawiin ang Mayroon Amerika ka pang para sa mga itim, tatlong mga puti, at mga segundo Hispanic. natitira. Hindi namin papayagan ang mga dayuhang ito mula sa ikatlong mundo na apihin kami ng walang laban. Ang katawan ni Kristo ay iisa. Kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay aking kapatid. Kung ikaw ay naninindigan laban sa Islam, ikaw ay aking kapatid. Kung handa kang tumayo at bawiin ang bansang ito, ikaw ay aking kapatid. Sumalikas sa krusada at alisin natin ang dumi na ito mula sa ating bansa. Makakamit natin ang ating gusto. Halika, dugo man o pawis, makakamit natin ang ating gusto. Tapos na ang oras mo. Ito ang iyong Kristiyanong lupain. Si Kristo ang hari. Ayos, ayan na, ayan na. Kaya hindi siya ganun gusto ng mga tao, pero may mga punto rin naman siya dito. At yan ang pinoproblema ng mga tao ngayon. Sinusuportahan mo ba ang ganitong bagay? Hindi mo ba sinusuportahan ang ganitong bagay? Pabor ka ba dito? Kontra ka ba dito? Kailangan mo ba ito? Hindi mo ba ito kailangan? Nakakalito kasi medyo nakakatakot, pero kasabay nito, pinapakinggan mo siya at parang sandali lang, may ilang bahagi na totoo dito. Tingnan mo, gusto ko yung katotohanan na ang Amerika at Europa ay mga bansa na nagpapahintulot sa maraming tao. Pero maaari mo lang talagang tanggapin ang iba't ibang uri ng tao at ipandiwang ang iba't ibang kultura kung lahat sila ay gustong mag-integrate sa mga pagpapahalaga ng Amerika. At kung hindi sila interesado doon, yon ay isang totoong issue. At sa tingin ko, napatunayan ng mga Islamistang iyon na may malinaw silang direksyon at pananaw tungkol doon. Kaya siguro, salamat sa iyong atensyon sa usaping ito.